Magandang araw po sa inyo mga kapatid ko sa pananampalataya. Patuloy po tayong sasagot sa mga nagtatanong po sa ating YouTube channel. Itong katanungang ito ay galing po kay Joshua Ompad. Basahin po natin ang kanyang tanong. Brad, ano ba ang kaluluwa? Siya din ba ang espiritu? Pakisagot lang po, Argent. Ngayon, bago po natin ito bigyan ng linaw, kayo po ay welcome sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Kung ngayon ka lang napadaan sa ating channel, subscribe now. At dito, para mabigyan tayo ng karunungan, kaalaman at pangunawa sa mga salita ng Diyos na mababasa po natin sa banal na kasulatan. At ngayon, balikan po natin ang tanong ni Joshua para mabigyan po natin ng tamang pangunawa at maliwanagan po ang bawat nagtatanong. Ang sabi po ni Joshua, ano daw yung kaluluwa? Siya rin ba yung espiritu? Para mabigyan po natin ito ng linaw, tayo po ay bumasa sa mga sulat ni Apostol Pablo dito sa unang Tesalonica chapter 5 verse 23. Para bigyan lang natin ng intro at maipakita ko po sa inyo ang mga bagay na inyong itinatanong. Basahin natin. Pakabanalay nawa kayong lubos ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong pagkatao, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, dito merong tinatawag na sangkap ng isang pagkatao. Meron kang espiritu, meron kang kaluluwa, at katawan. Sa bawat parting iyan ay may kanya-kanyang function. Ano po? Ano ba ang function ng espiritu? Ano ang function ng kaluluwa? Ano po ang function ng katawan? So ito yung sangkap na ito para mabuo ang isang pagkatao. Alamin po natin ang bawat function na ito. Ano po? Yung espiritu, kaluluwa at katawan. Pero ang kanyang itinatanong ay gusto niyang malaman ni Joshua patungkol sa kaluluwa. Ang kanyang pagkaunawa o pagkaintindi, yun daw kaluluwa, yun din ba ang espiritu? Doon sa kanyang itinatanong, yung salitang kaluluwa, yun din po ba ang espiritu? Parang the same thing. Ano? Ang ilan sa atin ay hindi ito maunawaan. Ano po? Kasi nga po, kaya nagtatanong kayo, gusto niyong malaman ang katotohanan. Yung bang kaluluwa, yun din ba ang espiritu? O iisang bagay yon? Ano? Ibig sabihin, iisang katangian o iisang anyo. Para malaman po natin, basahin pa natin sa mga sulat ni Apostol San Pablo sa aklat ng Hebreo. Hebreo chapter 4 verse 12. Basahin natin, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alimang tabak na may dalawang talim at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Ngayon, narito yung itinatanong ninyo. Ano? Balikan po natin. Na gusto mong malaman na yung kaluluwa at yung espiritu, yung ba ay iisa? Dito, pinakita sa atin ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, may pagkakaiba po. Ibig sabihin, magkahiwalay yun. Yung kaluluwa at yung espiritu, sinasabi dito ulitin natin. Ano? Para maintindihan natin. Ano? Kasi pag hindi natin inuulit-ulit yung ating binabasa, kasi hindi agad magkaroon ng clear mind o maliwanag na pangunawa. Kaya uunawain natin, mas maganda inuulit natin ito ng 2 hanggang 3 beses para magkaroon ng bukas na isip at maunawa natin yung ating binabasa. Kaya muli nating basahin. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim, at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu. So dito tayo magko-concentrate. Kasi nga po, ang tanong ninyo, yung bang kaluluwa at espiritu ay iisa? Dito natin nalaman sa mga sulat ni Apostol Pablo na hindi yun iisa kundi magkahiwalay. Pinaghihiwalayan. Ibig sabihin, para malaman natin ano ay yung function ng kaluluwa, ano ang function ng espiritu. Sapagkat dito rin sa ating binasa, kasama din yan yung katawan kasi dito sinasabi ng mga kasukasuan at ng utak sa buto. Ito po'y parte ng katawan. Kaya yung 3 bagay na nakita natin sa pagkatao,
Kung babalikan natin itong unang Tesalonica 5:23, itong pagkatao natin ay may tatlong sangkap, espiritu, kaluluwa at katawan. Ngayon, babalikan natin itong talatang ito na ang pag-aaralan natin yung espiritu at kaluluwa sapagkat ito po ay magkaibang sitwasyon o magkaibang function. Ano ba ang function ng kaluluwa? Ano po yung function ng espiritu? At dito natin aalamin sa ating programa, God's Word, Read Scriptures. Kaya kung pwede, mag-subscribe ka para marami kang malaman dito sa ating channel. Mabibigyan ka ng karunungan, kaalaman at pangunawa. Ngayon, magpatuloy po tayo. Nagbigay lang ako ng commercial para kayo ay maging exciting sa bawat pag-aaral natin. Kaya kung ikaw ay nakasubscribe, hindi ka mahuhuli sa ganitong balita. Ngayon, unahin muna natin yung kaluluwa. Ano ba yung kaluluwa? Ang kaluluwa, ito po'y buhay. Yung espiritu, ito naman yung nagdedesisyon. Pwede itong mag-decide ng tama, pwede itong mag-decide ng mali. Kaya mapapahamak ang kaluluwa kung ang espiritong ito ay nakapag-desisyon ng mali. Kaya mapapahamak ang kaluluwa. Para hindi mapahamak ang kaluluwa, kailangan yung espiritu ay makapag-desisyon ng tama. Bakit? Sapagkat ang espiritu ay isang bagay na espiritual. Kaya yung ating espiritu ang nakikipag-ugnayan sa Diyos. Nakita po ninyo? Upang magkaroon ng pagkakilala sa Diyos, ano ba ang Diyos? Di ba't espiritu? Kung meron kang espiritu na matuwid, espiritong marunong sumunod sa Diyos, kilala mo yung Diyos, kaya yung espiritu mo at espiritu ng Diyos ay nagkakaroon ng koneksyon. Nakita po ninyo? Kaya nga po kung meron kang espiritu ng pagkaunawa sa kanyang mga salita, hindi ka maililigaw. So malinaw po ba? So ang trabaho ng kaluluwa, ang trabaho ng espiritu, ano ba yung mga pangsyon? Ang pangsyon ng kaluluwa, ito'y buhay. Ang kaluluwa po ay isang bagay na ito yung sangkap sa isang pagkatao. At ito po yung pangsyon pa ng kaluluwa, to feel joy, no? Siya po yung nakakaramdam o nararanasan niya yung kagalakan, kasiyahan. Amen? O ibig sabihin, narito sa ating kaluluwa na pwede magpuri sa Diyos. Nakita po ninyo? Yung kaluluwa ang nagbibigay lugod sa Diyos. Kaya itong kaluluwa nakakaramdam ng saya, nakakaramdam ng lungkot, nakakaramdam ng ligaya. Yun po yun. So, ganun pa man, ganun din ang laman, nakakaramdam ng saya. Pero yung inside of your body, yun ang tunay na tumatanggap ng saya. Kagalakan sa kanyang kaluluwa. Iyon po ang pangsyon ng kaluluwa. Malinaw po ba? Sa mga sulat pa ni Apostol Pedro, basahin din natin para dagdag kaalaman po ito, no? Patungkol sa ating kaluluwa na kung saan ay nakakaranas din ito ng pagturusa o kahirapan. Basahin natin, sapagkat ito'y panahon upang simulan ang paghuhukom sa sambahayan ng Diyos. At kung magsimula sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi sumusunod sa ebanghelyo ng Diyos? Tanda po natin, ano ba ang kahihinatnan ng mga tao o ng mga kaluluwa na hindi sumusunod sa ebanghelyo ng Diyos? Ituloy natin sa verse 18. At kung ang matuwid ay bahagya ng makaligtas, ano kaya ang mangyayari sa masasama at makasalanan? Kaya't ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay ipinagkatiwala ang kanilang mga kaluluwa sa tapat na lumikha sa paggawa ng mabuti. Kaya kailangan natin yung ating kaluluwa, ito rin po yung gumagawa ng kabutihan. Na kung saan yung ating kaluluwa gumagawa ng kabutihan, siyempre, ia-aksyon ng ating katawan. Amen po ba? Kaya yung katawan, kaya nilikha yan, yan ang tangible na pwedeng humawak at gumawa ng mabuti. Kasi yung ating kaluluwa, yan ay isang bagay na invisible, hindi nakikita. Nakita po ninyo, sa tulong nga ng Espiritu na makagawa ka ng mabuti. Kaya ayan, yung sangkap na yan, nagkakaisa yan. Kung saan, yung Espiritu mo na mabuti para matuwa ang iyong kaluluwa, tutulong ang iyong katawan sa paggawa ng mabuti. Maliwanag po ba? So nakikita natin ang mga sagot
na kung saan may kanya-kanyang pangsyon ang bawat parte ng ating katawan o sangkap na nilikha ng Diyos para tayo ay isang maging ganap na nilalang na mula sa Diyos. Malinaw po ba? Magpatuloy tayo. May bagay tayong aalamin. Ang kaluluwa, ito isang bagay na hindi nakikita. Ganon din ang espiritu, hindi nakikita. Pero yung katawan, ito yung tinatawag na tangible, nahawakan, di ba? Nakakagawa, nakakakilos yung ating katawan, nakakahawak. Pwedeng humawak, pwedeng humipo, sapagkat ito yung ating katawan na ginawa ng Diyos na perfect body. Perfectong katawan. Bawat parte ng katawan may kanya-kanyang function. Tulad ng mata, nilikha yan para makakita. Ang Diyos lumikha ng kamay para makahawak. Ang Diyos lumikha ng paa para makalakad. So may mga bagay at parte sa ating katawan na kung saan ay gamitin natin ng tama. Nakuha po ninyo? Kaya nga napapahamak itong ating katawan, itong ating pagkataong ito, kung nakakagawa ng mali ang bawat parte ng ating katawan. Halimbawa na lang sa kamay. Alam natin ang kamay ay pwedeng gumawa ng mabuti, pwede yang gumawa ng masama. Ganoon din ang ating mata, pwedeng gumawa ng mabuti, pwedeng gumawa ng masama. Bigyan ka na ng example. Kapag nakakita ka ng isang bagay na magbibigay sa iyo ng kapahamakan, halimbawa, yung mata, pwede mong gawing ebidensya sa nakita mong mga bagay na krimen, pwede magsalita yan sa pamagitan ng iyong nakitang pangyayari. So ngayon, dahil nakita mo yung pangyayari, yung katotohanan, gagamitin mo yung labi mo para sabihin yung nakita mo. Nakita po ninyo? Pero pag ginamit mo yung iyong katawan, halimbawa yung mata mo, nakita mo yung katotohanan na ganun ang krimen, pero yung salita mo ay tumataliwas doon sa nakita mo, yun po isang bagay na nakakagawa ka ng kasalanan. Kaya ikapapahamak noong katawan. So malinaw po ba? Ngayon, yung espiritu na meron ka, iyan ang nagdedesisyon sa iyong pagkatao. Yung kaluluwa, kung iyong being mo, yan po yung kaluluwa natin, yung pagiging isang bagay na nilalang, buhay na kaluluwa. Bakit nagiging patay na kaluluwa? Kapag nahiwalay yung katawan doon sa kaluluwa. Nagkakaroon po ng separation kasi po yung ating katawan na tangible at yung ating kaluluwa na invisible, hindi nakikita, hindi nahawakan. So magkakalakip yan, yung tatlong bagay na yan. Kaya napaka-importante na meron kang espiritu na kung saan ay sumusunod sa paraan at utos ng Diyos para yung kaluluwa mo at katawan mo hindi mapahamak. Mabuhay ka ng matagal dito sa ibabaw ng mundo. So kailangan natin maintindihan ang bawat function nito. Ngayon, naintindihan po ba natin yung kaluluwa, buhay? Yun ang being of life ng isang nilalang. Kaya naging tao ka, nagkaroon ka ng espiritu, nagkaroon ka ng kaluluwa, at nagkaroon ka ng katawan. Malinaw po ba? Kaya bawat function ng isang tao, gumagawa yan ng mabuti para yung kaluluwa ang hindi mapahamak. Kasi po, kapag ang espiritu na ito'y nagsasabi ng kasinungalingan, nagdidesisyon ng mali, yun po ang ikapapahamak. Malinaw po ba sa inyo? Nakukuha ba ninyo? Ang trabaho ng espiritu, nagdidesisyon kung ano yung tama at mali. Parang sa ating physical body, meron kang isip na mag-isip ng ano yung tama at mali. Nakita po ninyo? At yung puso mo na kung saan ito yung mga bagay na natataniman ng iyong mga bagay na ginagawang mabuti o ginagawang masama. Kaya mula sa puso, doon din nanggagaling yung kasamaan na iyong gagawin. At nanggagaling din sa puso mo kung ikaw ay taong mabuti. Nanggagaling din sa puso mo yung paggawa ng mabuti. Nakita po ninyo? So, bigyan natin ng salita ng Diyos na basahin natin. Ngayon, dito sa mga talata na ating mababasa, mabibigyan tayo ng pangunawa. Basahin natin. Basahin natin dito sa mga sulat ni Mateo 15:19.
sapagkat nagmumula sa puso ang masasamang pag-iisip, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan, at paglapastangan. Malinaw po, dito sa ating binasa, sa puso nagmumula ang masamang pag-iisip. Hindi galing sa isip yung masasamang ginagawa, nagmumula pala sa puso. At diyan din sa puso, nagmumula yung kabutihan. Kaya dito nakikita natin ang bawat pagkatao na ang isang tao ay ang laman ng kanyang puso. Kapag ganito, yun ang mga taong pasaway sa Diyos. At alamin naman natin, yung ang laman naman ng puso ay mabubuting bagay, yun naman ang mga sumusunod sa Diyos. Alamin din natin sa kasulatan. Basahin natin. At ngayon, basahin naman natin sa mga sulat ni Lucas 6:45. Ito po ang nilalaman ng kasulatan para maintindihan natin, may mga taong mabubuting puso, ito ang nilalaman. Basahin natin. Ang mabuting tao mula sa mabuting kayamanan ng kanyang puso ay nagbubunga ng kabutihan. At ang masamang tao mula sa masamang kayamanan ay nagbubunga ng kasamaan, sapagkat mula sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ng kanyang bibig. Meaning, ito po yung dahilan ng dalawang klase ng puso. May mabuting puso at may masamang puso. Ito yung pagkatao. Makikita natin ito sa kanyang mga gawa, maging doon sa kanyang pagsasalita. So, basahin natin sa ibang salin para magbigay linaw lang po, no? Kaya po ako bumabasa ng ibang salin kasi hindi natin agad makukuha kung may mga salin na malayo o may malapit na hindi naman ito isang bagay na pinapalitan, kundi inuunawa lang po natin. Ngayon, basahin naman natin dito sa isang salin. Sa ASND naman po tayo pumuntang salin. Ano po? Basahin din natin. Diyan din po sa Lucas 6:45. Ganon din naman ang tao. Ang mabuting tao ay nagsasalita ng mabuti dahil puno ng kabutihan ang puso niya. So dito natin makikita yung mga taong ang kanilang espiritu'y mabubuti. Amen? Kaya sila nagsasalita ng mga bagay na mabuti. Meaning, yung kanilang espiritu na turuan ng tama sa pamaraan at utos ng Diyos. Ang kabaliktaran naman ng mga taong hindi sumusunod sa Diyos ay ganito. Ngunit ang masamang tao ay nagsasalita ng masama dahil puno ng kasamaan ang puso niya. Sapagkat kung ano ang nasa puso ng isang tao, iyon din ang lumalabas sa kanyang bibig. Di ba't malinaw po? Kaya makikita natin kung anong lumalabas sa kanyang puso, ano ba, mabuti ba o masama? Doon natin ma-determine, may mga taong talagang hindi natuturuan ng salita ng Diyos, kaya sila nagkakaroon ng masamang pagkatao. Ibig sabihin, masamang karakter, masama ang kanyang attitude, ang kanyang pamumuhay, maging sa pananalita. Ito ay walang salita ng Diyos na nataniman sa kanilang puso. Kaya sila tinatawag na masamang tao. Kaya sila ay masamang tao, nagsasalita sila ng masasama. Puno ng kasamaan ang puso niya. Meaning, nagsisimula sa puso ang kasamaan, hindi sa isip. Kaya nagkakaroon po ng masamang isip dahil yun ang laman ng kanyang puso. Malinaw po ba? Ngayon, naiintindihan po natin, yun ang tinatawag na spirit. Kung may espiritu kang marunong sumunod sa pamaraan at utos ng Diyos, nagdidesisyon ka ng tama. Nakita po ninyo, yun ang spirit. Kaya napapahamak yung kaluluwa, yung buhay ng isang tao para hindi masadlak sa kasamaan, upang hindi magdusa, upang hindi maghirap. Ang naghihirap dito yung kaluluwa. O alamin natin, yung kaluluwa ang naghihirap kapag nagdesisyon ng mali yung kanyang espiritu. Malinaw po ba? So alamin natin, totoo ba na yung kaluluwa ang naghihirap kapag yung espiritu niya ay nagdesisyon ng mali?
At ganoon din po, kapag ang espiritu'y gumawa ng tama, sumunod sa paraan at utos ng Diyos, napapabuti yung kaluluwa. So alamin po na natin sa kasulatan para maintindihan natin yung ating ipinapaliwanag. Basahin natin sa kasulatan. Ito po, basahin natin sa mga sulat ni Marcos 8:36. Ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kaluluwa niya? Meaning, kapag nagdesisyon yung kanyang espiritu ng mali, gumawa ng kasinungalingan o hindi sumusunod sa paraan ng Diyos, ang sabi dito, no, ang ikapapahamak yung kaluluwa. Malinaw po, no? Naiintindihan po ninyo. Yung kaluluwa, kailangan maingatan sa pamagitan ng iyong espiritu. Malinaw po ba? Kasi po, ang iyong espiritu, kapag hindi yan nakakaunawa sa mga salita ng Diyos, ikapapahamak mo. Sino mapapahamak? Ang iyong kaluluwa, ang iyong buhay. Kaya yung salitang kaluluwa, buhay. Kaya minsan, naiintindihan natin, naghihirap yung ating kaluluwa. Bagamat tayo nasa katawan. Nararamdaman ng katawan kasi ito ay magkakasama at sangkap yung espiritu na nagdesisyon ng mali, nagsasaper yung kaluluwa at yung kanyang katawan. Sapagkat yung kanyang espiritu, tanda po natin, nagdedesisyon ng tama at mali. Kaya nga sinabi ko sa inyo, kapag ang espiritu ninyo'y nagdesisyon ng mali, nagsasaper yung kaluluwa at yung kanyang katawan. So alam po na natin, ang pangsyon ng kaluluwa, buhay. Dito, natin nararamdaman yung happiness and sadness. Nakita po ninyo? Nagkakaroon ng kalungkutan ang kaluluwa, nagkakaroon ng paghihirap ang kaluluwa kung hindi susunod itong espiritu sa pangapamaraan ng Diyos, nagsasaper yung kanyang kaluluwa at katawan. Malinaw po ba? Kaya yung tatlong sangkap na yan, may kanya-kanyang pangsyon. Ngayon, para maipaliwanag sa atin ni Apostol Pablo, at kapag nangyari ito, hindi matatagpo ang hubad ang ating kaluluwa. Ganito po yan para maintindihan natin. Kasi pag sinabing hubad, yung kaluluwa, walang tinatawag na damit. So dito sa lupa, ang ating pinakadamit, yung ating katawan. Ano po, yung damit ng kaluluwa, yung katawan. Yung sinasabi ko nga dapat meron tayong tinatawag na na-adapt natin yung mga bagay na nilikha ng Diyos. Di ba? Na-feel natin yung ating katawan nagkakaroon ng adoption o na-feel natin yung bagay na nilikha ng Diyos. Halimbawa, humawa ka ng puno, ma-feel mo puno yun. O pagkain, bunga ng mga halaman, na mga prutas, di ba? Mafe-feel ng ating katawan. Ngayon, dahil narito tayo sa lupa, yung ating kaluluwa, yun ang pinakadamit yung ating katawan. Yung espiritu dito sa kaluluwa at katawan, na kung saan ito yung nagdadala para mapabuti ang iyong kaluluwa at katawan sa pamagitan ng iyong espiritu. Nakita po ninyo? Dito makikita natin yung mga bagay na yung katawang panlupa kasi natatapos yan. Meron tinatawag na lifespan ng katawan. Yung lifespan ng tao, tumatanda. Ibig sabihin, panlupa nga po yun. Kaya nga, ang salita ng Diyos, ang ating katawan ay galing sa alabok ng lupa. Di ba't mababasa natin ito sa Genesis chapter 2 verse 7. Balikan lang natin para maintindihan natin na makita natin yung pinakadamit ng kaluluwa, yun nga po yung tinatawag na mula sa lupa. Puntahan natin ang Genesis chapter 2 verse 7, ilinaw lang natin. Nilikha ng Panginoong Diyos ang tao. Tandaan po ninyo, ang tao para maging tao yan kompleto. May espiritu, may kaluluwa at may katawan. Ang ating pag-aaralan ngayon at para makita natin yung pinakadamit ng kaluluwa ay yung ating katawang tao. Na itong katawang tao ay galing pala sa alabok ng lupa. Ituloy natin. At ulitin natin para maintindihan natin. Nilikha ng Panginoong Diyos ang tao mula sa lupa. Hiningahan niya sa ilong ang tao ng hiningang nagbibigay buhay, kaya ang tao ay naging buhay na nilalang.
Sa ibang salin basahin natin para mas maintindihan pa natin. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Malinaw po ba? Para maging kompleto, para maging buhay na kaluluwa, kompletong sangkap. May espiritu, may kaluluwa, at may katawan. So yung katawan, yun nga po ang nagkakaroon po ng tinatawag na expiration. Kaya kung babalikan natin yung ating binasa kanina dito sa ikalawang Korinto 5:3, magiging isang bagay na kapag namatay yung ating katawang lupa, yun nga sinasabing hubad. Nakita po ninyo, pag sinabing hubad, hindi natin agad maisip, ano ba yung hubad? Baka magkaroon kayo ng negative thought o maling kaisipan. Basahin nga natin sa ibang salin. Basahin po natin dito sa ISB, International Standard Version, 2 Corinthians 5:3. Of course, if we do put it on, we will not be found without a body. So malino po, body po yung tinutukoy diyang damit ng ating kaluluwa. So yung damit natin dito sa mundong ito, yung ating body. So yan ay lilipas para magkaroon naman tayo ng katawang hindi lilipas. Balikan nga natin itong ating binasa. Ibig sabihin dito ni Apostol San Pablo, at kapag nangyari ito, ibig sabihin gustong mangyari ng Diyos na palitan yung ating nabubulok na katawan. Para magkaroon po ng damit yung ating kaluluwa, bibigyan tayo ng panibagong damit na hindi na kukupas. Meaning, ibig sabihin, hindi na mamamatay, hindi na mabubulok. Meaning, itong damit na ito ng ating kaluluwa na ipagkakaloob sa atin ng Diyos pagdating na doon sa langit. Iba yung katawan dito sa lupa, iba yung katawan doon sa langit. Ngayon, balikan lang natin yung verse 2 para maintindihan natin. Dumating tayo sa ngayon dahil pinanabikan nating maisuot na ang katawang panlangit. Yun po yun. Na kung saan iba yung katawan dito sa lupa, iba yung katawan panlangit. Dito sa lupa, ang katawan nating nabubulok, ito yung damit ng ating kaluluwa. So yung kaluluwa po, kailangan magkaroon ng damit naman ng panglangit. Malinaw po ba? Kasi yung buhay mo, bibigyan ng panibagong damit na panlangit. Ngayon, mabibigyan ka lang ng damit ng iyong kaluluwa kung ang espiritu mo ay sumusunod sa pamaraan at utos ng Diyos. Nakita po ninyo? Nakita po ninyo? Bakit? Di ba't ang mga anghel tinatawag ding espiritu? Sila, mga espiritu. May buhay din po sila. Ngayon, kung ang kanilang espiritu ay pasaway, kaya nagiging tinatawag na demonyo. Yung mga espiritu, mga bad spirit, mga demonyo po yun. Na kung saan ay hindi sumusunod sa paraan at utos ng Diyos. So, ganoon din ang tao. Kapag ang espiritu mo ay hindi marunong sumunod sa pamaraan at utos ng Diyos, may kalalagyan yung kaluluwa niya. Maghihirap at parurusahan ng Diyos. Meaning, ang nagsasaper dito, yung kanyang kaluluwa sa maling desisyon ng kanyang espiritu. Nakuha po ninyo? O alamin natin. Puntahan natin yung mga bagay na kusahan ay kapag ang espiritu niya ay hindi marunong kung ang kanyang espiritu ay hindi marunong sumunod sa pamaraan at utos ng Diyos, ang nagsasaper o nagdudusa yung kanyang kaluluwa. Ngayon, basahin po natin dito sa mga sulat ni Judas chapter 1 verse 15 para maintindihan po natin upang igawad ang hatol sa lahat at upang sumbatan ang bawat kaluluwa sa lahat ng kanilang masamang gawa na kanilang ginawang may kalikuan at sa lahat ng mga bagay na malupit na sinalita sa kanya ng mga hindi makadiyos na makasalanan. Nakita po ninyo? Kaya po nagiging masama yung iyong kaluluwa sa pamagitan ng iyong espiritu na hindi naturuan ng kabanalan. Basahin ba natin sa ibang salin? Diyan din po sa Judas chapter 1 verse 15, para hatulan ang lahat at parusahan ang mga hindi kumikilala sa Diyos dahil sa masama nilang gawa
at masasakit na pananalita laban sa kanya. Nakita po ninyo? Kaya yung espiritu, ginagamit yung katawan na magsalita, yung labi ng mga kabalbalan o laban sa Diyos. Nakita po ninyo? Kaya yung espiritu, nagagamit yung katawan na gumawa ng masama kasi yung espiritu niya ang nagdidesisyon ng mali, nagdidesisyon ng tama. Kaya kapag ang espiritu mo ay gumagawa ng kasamaan, apektado ang iyong katawan. Nagsasalita ito ng masama, ang kamay mo gagawa ng kasamaan because of spirit not obeying to Him. Yung espiritu niya ay hindi sumusunod sa paraan at utos ng Diyos. Kaya ang napapahamak ay yung kaluluwa at katawan. So malinaw po, nakita natin ngayon yung function ng tatlong ito. Balikan po natin yung ating binasa kanina. Ano po? Dito sa unang Thessalonica chapter 5 verse 23. Ulitin ko po para maintindihan ninyo. Pakabanalin nawa kayong lubos ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong pagkatao. Ano yung buong pagkatao natin? Yung espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya dapat maingatan natin yung ating espiritu na hindi magdedesisyon ng mali. Nasa espiritu natin yung pagdedesisyon ng tama at mali. Nakita po ninyo? Kaya sinasabi dito, walang kapintasan sa pagbabalik ng Panginoon. Maingatan natin yung ating espiritu, kaluluwa at katawan. Nakita po ninyo? Ngayon, ilalinaw na natin, yung espiritu nagdedesisyon kung ano yung gagawin ng iyong katawan. At yung kaluluwa mo, yung buhay mo, para hindi mapahamak. So dito, ang mas maiingatan natin yung kaluluwa kasi narito, ito ang nakaka-feel, ito ang nakakaramdam, dito makakatanggap ng joy, ito yung kaluluwa na makakatanggap ng suffering. Kaya para makatanggap yung ating kaluluwa ng joy, happiness from God through the Spirit, yung Espiritu natin. Nakita po ninyo? Kasi iyan ang makikipag-ugnayan sa Diyos, yung Espiritu natin. Kaya, ang itong bagay na ito, may pagtatalo minsan. Bakit? Yung gusto minsan ng katawan mo, nilalabanan ng Espiritu. Kaya minsan magkalaban yan. Papaano? Kasi, iba yung minsan gawa ng iyong katawan, iba naman ang gawain ng iyong Espiritu kung mabuti naman. Kaya minsan mapangalagaan mong katawan mo. Madisiplina mo. Kasi ganito ay nangyayari minsan. Nagiging malakas yung laman kasi alam naman natin, ito isang bagay din na may ginugusto ang laman. Kaya minsan nagtatalo ang mga bagay nito. Basahin natin para maintindihan lang natin. Kaya ang gusto ng Diyos, maingatan natin ito na walang kapintasan. Ibig sabihin, walang kapintasan. Hindi ito makagawa ng kasalanan. Hindi makagawa ng kasalanan ang iyong espiritu. Hindi makagawa ng kasalanan ang iyong katawan para maingatan ang iyong kaluluwa, ang iyong buhay. Ito po, basahin po natin sa Colossus 3:5 para maintindihan natin. Patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo. Pakikiapid, karamihan, masasamang pita, masasamang pagnanasa at kasakiman na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Basahin pa natin sa ibang salin. Kaya patayin ninyo na ang anumang kamunduhang nasa inyo, ang sexual na immoralidad, kalaswaan, pagnanasa, at kasakiman na katumbas na rin ng pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Ibig sabihin, yung desire ng ating katawan, hindi papatayin literal. Ibig sabihin patayin, putulin. Di ba? Ang isang puno kapag binunot mo, inalis mo, ibig sabihin, pinatay mo na yon, ibig sabihin, hindi na magpapatuloy yung kanyang buhay. So, ganun din. Ang kasalanan, pag hindi na magpatuloy sa iyong katawang ginagawang kasama, katulad po na nabanggit yan, iyon po ibig sabihin na patayin. Hindi po literal na pagpatay. Kaya nga, maintindihan natin, ang pamaraan ng Diyos ay mabuti sa ating pagkatao. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo, sa pagbabalik niya, walang kapintasan yung ating katawan, yung ating kaluluwa at espiritu. So, naging malinaw po ba sa inyo?
Yun po ang pangsyon. Hindi po iisa yung kaluluwa na sinasabi mo po, kaibigan Joshua. Kaya kung naunawaan mo ito, gusto mo ba maging kapatid ka sa pananampalataya? Subscribe now sa ating channel. Alam niyo po, napakatyaga nating hanapin yung mga talata para lang maipaanawa sa inyo ang mga bagay na ito. Sapagkat mahirap sa isang nagbibigay ng mga impormasyon ng katotohanan kung walang pagsama ng Santong Espiritu at gabayan ka para maipaunawa ito sa iyo. Yun ang kailangan natin. Bakit po? Para yung mga taong makakaunawa, ang espiritu nila ay hindi magkaroon ng kasinungalingan. Ang espiritu natin dapat magsalita ng katotohanan para hindi mapahamak yung ating kaluluwa, yung ating katawan. Kasi gagamitin pa itong ating katawan sa pagbabalik ng Panginoon. At pagkatapos ng paghahari ng 1,000 taon, pag nagamit ito, bibigyan ka naman ng katawang panglangit. Para yung katawan natin ay hindi matagpo ang hubad. Ito po yung sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat. Balikan po natin yung 2 Korinto, sa chapter 5 verse 3. At kapag nangyari ito, hindi matatagpo ang hubad ang ating kaluluwa. Bakit po? Bibigyan tayo ng katawang panglangit. Kung itutuloy pa natin sa verse 4, ito po, para maintindihan natin. Habang nandito pa tayo sa ating katawan, dito sa lupa, katawan ang tawag dito, dumadaing tayo dahil sa mga paghihirap. Hindi dahil sa gusto na nating mamatay, kundi dahil sa gusto nating magkaroon ng bagong katawan. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo. Yung katawan natin na panglangit, pang-eternity yun, hindi yun nabubulok, hindi namamatay, hindi nagkakasakit. Yun ang katawang ibibihi sa ating kaluluwa. Malinaw po ba? Ang katawang walang kamatayan. Ay di ba malinaw po? Saan ba kayo nakaunawa ng ganitong mga paliwanag? Di ba't dito lang sa ating channel? Bagamat marami nagbabash sa atin, hindi ko iniintindi ang kanilang mga sinasabi kasi nga po, paano sila magkakaroon ng tamang approach sa mga tao kung sila puro kontra sa nagsasalita ng katotohanan? Yung espiritu nila na puro pagbabatiko sa halip na makatulong, anong tawag ni Kristo? Nagkakalat. Basahin natin yung mga taong ganon. Ito ang sinasabi ni Kristo sa kanyang pananalita na naisulat ng ating mga lingkod ng Diyos. Basahin po natin. Ito po ang sinabi ni Jesus sa mga sulat ni Mateo 12:30. Ang hindi kampi sa akin ay laban sa akin, at ang hindi tumutulong sa aking pagtitipon ay nagkakalat. Di ba? Basahin natin sa ibang salin. Baka may mas malalim pa tayong maunawaan. Basahin naman natin dito sa ibang salin, Tagalog ang Biblia. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang hindi ko kasamang nagtitipon ay nagkakalat. Nakita po ninyo? Yung mga taong yun nagkakalat na ng mga bagay na kasamaan sa inyong pag-iisip para yung espiritu nyo iligaw at makagawa ng mali. Kaya nakikita natin sa kanilang mga ginagawa, yung espiritu nila hindi kaisa ng espiritu ni Kristo. Nakita po ninyo? Kaya ang channel nito hindi nagsasabi ng kasinungalingan. Puro katotohanan. Hinahango natin sa kasulatan yung bawat ating sasabihin, sasalitain para maunawaan ng lahat na nakikinig. So salamat po doon sa ating mga nag-subscribe. Salamat at nag-stay po kayo. Salamat po doon sa 84,000 na po tayo na mga naka-subscribe sa ating channel. Salamat at kayo nananatili dito at itong mga impormasyon ng mga bago at malalalim na pag-aaral ay lalo kayong makakaunawa sapagkat hinahanap nyo yung katotohanan. At dito lang nyo matatagpuan sa ating channel na kung saan yung aral ni Kristo ang ating mapapakinggan, hindi nanggaling sa mga aral at turo ng mga tao. So ngayon, balikan natin yung nagtatanong kay Joshua. Malinaw na ba sa iyo? So magkaiba po yung kaluluwa at espiritu. Yung kaluluwa, ito yung buhay. Maingatan natin. Bakit maiingatan natin? Sa pamagitan ng espiritu. Pero kung itong espiritong ito ay sumama sa mga maling aral, ang mapapahamak ay kaluluwa. So hindi yan
iisa, kundi may kanya-kanyang function, maging yung ating katawan. So, malinaw po ba sa inyo? Kung kayo'y nakaunawa, subscribe now sa ating channel. Di ba? Napakalinaw na po. Napakatyaga kung sabihin sa inyo ang katotohanan at hinanap natin at hinahalughog sa bawat kasulatan na kung saan ay mapalawak yung ating kaisipan na mataniman ng mga tamang aral at tamang turo mula kay Kristo. Kaya huwag na huwag kang mag-unsubscribe dito. Kung ikaw ay naka-unsubscribe, magbalik ka. Mag-subscribe ka uli. Di ba? Kung nasaktan ka nung una dahil hindi mo naiintindihan, okay lang yun. Kalma lang. Sapagkat dito, yung espiritu mo tinuturuan ng good manners. Ang espiritu mo tinuturuan magpakumbaba. Nakita po ninyo? Para matuto tayong sumunod sa paraan at utos ng Diyos para yung espiritu mo ay marunong sumunod sa Kanya. Ang kagandahan nito, hindi mapapahamak ang iyong kaluluwa. Kung mapahamak man ang iyong katawan dito sa lupa, mayroon namang katawang panlangit na ibibigay sa iyo na yun ay hindi mamamatay kailanman. Amen? So, salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Muli natin ibalik sa Diyos ang papuri, pasasalamat at pagdakila. Sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. At sa Kanyang anak na si Jesucristo. Hanggang sa muli. And don't forget nga pala, i-share mo ito sa mga mahal mo sa buhay. Hanggang sa muli. Amen.